Magpapalit na ng pwesto si Moira at si Carlos sapagkat isang araw ay mahuli na nga itong si Carlos. Iyan ang ating pakabangan sa kwentong ito. Nakita ni Annalyn si Harry at napansin niya ang nakatalikod na si Carlos, kung kaya't palihim niyang tinawagan ang officer. At dito nga ay mako-corner itong si Carlos at wala siyang kaalam-alam sa naghihintay sa kanya. Ang kulungan ay nakahanda na para kay Carlos sapagkat oras na natapusin ang lahat ng kanyang kasamaan. Kumbaga, game over na siya. Nung isang araw lang ay galit na galit itong si Lynette nang makausap ang officer dahil ilang araw nang lumipas wala pa ring pagbabago sa kaso ni Carlos at hindi pa rin ito nahuhuli. Ang sabi ng officer ay may nakapagsabi sa kanila na si Carlos ay nakita umano ng isa sa nagmamaniho ng car na may mga gulay. Sumakay umano ito sa gulayan papuntang Maynila at nasisigurado nila na sa Manila na nga itong si Carlos. Kaya naman lalong kinabahan itong si Lynette. Anumang oras ay may gagawin ng kasamaan itong si Carlos. Kaya dapat umano ay gagawin nila ang kanilang makakaya. Hanggat hindi nakulong si Carlos ay delikado silang mag-ina. Ngunit mabubuhayan itong si Lynette dahil ibabalita na nga sa kanya na mayroon ng pagbabago. Ang officer ay biglang tatawag sa kanya. Isang magandang balita upang sabihin sa kanya na si Carlos ay nasa kamay na nila at kasalukuyang nilalagay na nga sa kulungan. Ang naman mapapanatag na ngayon itong si Lynette dahil wala ng asawa na magkukontrol sa kanya at patatapos na rin ang dilubyo na ginagawa sa kanya nitong si Carlos. Subalit dapat nga bang matuwa ang lahat ngayong may isang masamang balita ang malalaman naman ni Lynette at RJ dahil muling magbabalik ang prinsesa ng kasamaan. Walang iba kundi itong si Moira. Magpapalit na sila ng pwesto nitong si Carlos. Lalo't nagsanib puwersa naman itong si Eric at itong si Moira. Kabilang banda, patuloy ang paglalahad ng damdamin nitong si Dax dito sa doktorang si Zoe. Umaasa siya na balang araw ay sasagutin at pagbibigyan din niya itong si Zoe. Subalit sinabi ni Zoe, paano naman niya mamahalin ang taong gustong magpakulong sa kanyang ina? Mayroong gustong ipahawatig itong si Zoe. Kaya naman sinabi ni Dax diretsahan sa kanya. Ibig ba niyang sabihin na kapag hindi na siya magsasalita at magtitistigo laban kay Moira ay sasagutin na niya ang binata? Napangiti at nabuhayan ng loob itong si Dax dahil sa wakas ay para na rin siyang sinagot itong si Zoe dahil binigyan siya ng pag-asa nito. Ang hindi niya alam ay gagamitin lamang siya nitong si Zoe nang sa ganun ay gumana ang kanilang mga plano nilang mag-ina. Nais nilang tuluyang makalaya itong si Moira sa pamamagitan nga ni Dax. Sa kabilang banda, kinausap na nga ni Eric itong si Moira. Dito nga ay pinag-usapan nila na tutulungan si Moira subalit sa isang kondisyon ay magsisilbi siyang isang substitute ni Eric para ituloy ang kanilang mga plano ni Justine dahil parehas lang naman silang motibo ang pagbagsakin ang mga tanyag. Kaya naman si Moira ang gagawin niyang pamalit sa kanya dahil pupunta na siya ng US, may aasikasuhin siya sapagkat may nakuha na siyang pera sa loob ng Apex ang hindi namamalaya ni Giselle dahil masyado siyang tiwala dito sa kanyang dating jowa na si Eric. Hindi niya alam na isa pala itong traidor at taksil. Anong naghihintay na kapalaran ng mag-inang si Annalyn at Lynette? Ngayong babalik na muli ang kanilang mortal na kaaway at maggugulo na naman sa relasyon ni RJ at Lynette. May happy ending pa ba silang magaganap?